Iniha ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na wala silang gumugulong na investigasyon laban kay Senator Laila De Lima. Ayon kay Morales, hindi pa nakakarating sa kanila ang sinasabing complaint laban kay De Lima na inihain sa Ombudsman Visayas. Pero kung si Ombudsman Morales ang tatanungin, walang sapat na basehan para magsimula sila ng investigasyon laban sa senadora. It's not going to happen because lahat naman allegations itong mga ito wala pa namang lead talaga na that would prompt us to initiate our investigation. And besides, there's this alleged complaint filed against her. Kaugnay naman ang reklamong inihain laban kay De Lima sa Department of Justice, dapat daw hayaan ng DOJ na gawin ang kanilang investigasyon at sakaling may makitang sapat na basehan para iakyat ang reklamo sa ombudsman, ay dapat din daw itong bigyang daan. When the case comes to us, and if we believe that the fact-finding investigation is exhaustive enough to merit our preliminary investigation, if there is any crime committed, then we will go through it. Nagagawa ng sariling investigasyon ang Office of the Ombudsman ukol sa mga alegasyon laban kay Senator Laila De Lima. Ayon kay Ombudsman Conchita Carpio Morales, puro mga alegasyon pa lamang ito at wala pang lead. Sinabi pa ni Morales na ipapaubaya muna ng kanyang tanggapan sa Department of Justice ang pagsasagawa ng investigasyon doon dahil doon naman daw isinampa ang reklamo. Noong nakaraang linggo, nagreklamo ang Volunteers Against Crime and Corruption laban kay De Lima at kanyang mga di umano'y kasabwat sa pagpapakalat ng illegal na droga sa Bilibid. Magandang umaga, nagbabalik ang PTV Newsbreak. Naaresto na kaninang alas 2 ng madaling araw ang wanted na drug lord na si Roland Kerwin Espinosa sa bansang Abu Dhabi. Ayon kay PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa, naging susi sa pagkakahuli kay Espinosa ang tip mula sa ilang overseas Filipino workers sa naturang bansa. Agad anyang pinakilos ang Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Group at sa tulong ng Abu Dhabi Police ay tuluyang nahuli si Espinosa. Sa ngayon ay inaasikaso na ang mga dokumento para sa agaran nitong maibalik sa Pilipinas sakay ng eroplano. Kung maaalala, inaresto na rin at nakakulong na ang kanyang ama na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Kasama sa arrest warrant na pinapaaresto ng korte ay ang anak ng alkalde na si Kerwin. Dito na nagsagawa ng koordinasyon ang PNP sa Interpol na siyang nagpalabas ng Red Notice. Hali na aresto na ang matagal nang pinaghahanap na pinaghihinala ang drug lord na si Kerwin Espinosa. Ayon kay PNP Chief Ronald de la Rosa, nahuli si Espinosa sa Abu Dhabi kaninang madaling araw sa tulong ng pulisya doon. Dagdag pa ni de la Rosa, may mga nagtip na overseas Filipino workers sa kinaroroonan ni Espinosa, kaya't agad siyang nagpadala ng team sa lugar. 2 o'clock in the morning, our team from Anti-Illegal Drugs Group, led by Police Senior Superintendent Ferro, in coordination with the Criminal Investigation Division of Abu Dhabi Police, arrested the drug lord, Kerwin Espinosa. So, nasa custody na siya ngayon ng Abu Dhabi Police and ready to be shipped by Colonel Pero to Manila. Agosto nang aminin mismo ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. na sangkot ang kanyang anak na si Kerwin Espinosa sa illegal na droga sa Eastern Visayas. Isiniwalat pa niya na kumukuha si Kerwin ng supply ng droga mula sa inmate na si Peter Ko. Samantala, nito lamang October 4, inaresto naman si Mayor Espinosa sa kasong illegal possession of dangerous drugs and firearms matapos magpalabas ng warrant of arrest ang korte sa Baybay City, Leyte laban sa kanya. Atin ngayon si Senior Superintendent Leonardo Carlos, ang spokesman ng PNP. Sir, magandang tanghali po sa inyo. Yes, Ma'am Pinky, magandang tanghali po sa inyo. Mula po kay PNP General de la Rosa, magandang tanghali po sa lahat nanonood ng programa. Kailan po ba inaasahang darating sa bansa si Kerwin Espinosa, sir? Well, kapag natapos po yung pagpuproseso ng kanyang deportation,
kasama po ni Colonel Delbo at ni Colonel Bert Ferro, yung the suspect or the fugitive Espinosa ay ibabiyahe po. Hopefully by tomorrow ng bukas po ay makarating po dito sa Pilipinas yung pong fugitive. Saan ho ba siya dadalhin? Ipaprocess po yung kanyang mga papeles, tapos saan ho ba ang diretsyo niya? At pwede pong dito po sa Campo Crame para po ma-check yung kanyang physical health at nang bago po siya ibiyahe at i-return po yung warrant sa issuing court sa Leyte. So dito po muna temporarily sa Campo Crame, ma-document din po siya ng Anti-Illegal Drugs Group at ng ating Criminal Investigation Detection Group bago po siya ibabalik sa Leyte para maisauli po yung live person and yung pong warrant o yung arrest warrant po ni Kerwin Espinosa. Gaano ho ba kahigpit ang seguridad sa kanya? Dahil sinasabi nga, isa siyang drug lord sa Eastern Visayas, sir. Well, when he is already nasa kustodiya po ng PNP, ay sisiguruhin ho natin yung seguridad at kaligtasan po ni Kerwin hanggang siya ay maibalik sa korte sa Leyte. Ang pulis ho ba, nagkaroon man lang ng idea na nandun siya sa Abu Dhabi, sir? Tayo po ay nagpadala ng red notice sa Interpol at nung pong naibigay yung informasyon sa pamamagitan po ng ating kababayan, isang OFW po sa Abu Dhabi, ay kaagad po namang pinalayag ni Chief PNP yung ating PNP team para ma-identify at mabigay yung informasyon sa Abu Dhabi Police Authorities. Nakipagtulungan po doon at nang malocate na po ay naaresto po si Kerwin Espinosa alas 2 po ng madaling araw. Saan ho siya nahanap doon? Meron pong nagbigay ng informasyon na kababayan natin. Opo. Gawa po ng yung kanya pong stay sa Abu Dhabi ay hindi po maaari sa mahabang panahon. Siya po ay, ang initial report sa atin ay siya po ay lumapit sa isang travel agency upang mapahaba yung kanyang pag-stay sa Abu Dhabi at doon po nakilala si Kerwin Espinosa at based on that ay nagsagawa po tayo operation, meaning nakipagtulungan po yung ating Philippine National Police Team sa Abu Dhabi authorities. Pero yung contingent po ng Pilipino, yung team po natin ng pulisya na nandun sa Abu Dhabi ngayon, ilan po pabalik po dito sa Pilipinas bukas? So far, dalawa po yung nabanggit po ni Chief PNP. We will check kung may iba pa pong kasama. Most likely po, mayroon pa pong iba pong mga kasama yung team po ni Colonel Ferro at ni Colonel Delbo. Additionally, and good news for you, just this morning, around 2 o'clock in the morning, our team from Anti-Illegal Drugs Group, led by Police Senior Superintendent Ferro, in coordination with the Criminal Investigation Division of Abu Dhabi Police, arrested the drug lord, Kerwin Espinosa. So, nasa custody na siya ngayon ng Abu Dhabi Police and ready to be shipped by Colonel Ferro to Manila. I don't know kung matapos na yung documentary requirements today, bukas to this nangyayari. With that, it is first available flight right after the suspect is cleared to travel to the Philippines. Kasunod ng paglabas ng kanilang larawan, Senadora Leila de Lima itinangging personal niyang kakilala ang umanay drug lord na si Kerwin Espinosa, pati ang ama nitong alkalde. DOJ Secretary Aguirre, happy 70th birthday po. Thank you very much, Mocha, at dun sa inyong mga taga-subaybay,
Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat. Secretary Aguirre, nagpa-survey ako sa Facebook at meron silang isang katanungan na gustong ipaabot sa inyo eh. Ito yung tanong, sir. Kailan daw po ba makukulong si De Lima? Well, siguro pagka-file ng case against her, kung DOJ lang ang aantabayanan, sandali lang yan eh. Hindi lalampas ng December. Pero baka dalhin pa natin yun sa ombudsman eh. Sapagkat ombudsman ang mayroong primary jurisdiction pagdating sa mga cases cognizable by the Sandigan Bayan. So yung ombudsman po ang kukulitin ng taong bayan? Tama. Kulitin na lang natin ang ombudsman pag nandun na sa kanila, na madaliin nila. Okay po. Salamat, Secretary. At mula sa DDS, happy 70th birthday po. Mahal po namin kayo. Thank you mga pa. Sir Bato, kamusta po kayo? Kinukumusta kayo ng mga ka-DDS natin, Duterte diehard supporters? Kumusta rin sa kanila? Miss ko na sila. Sir, ang tanong ng mga ka-DDS natin, anong masasabi nyo doon sa ipinapasang bill ni Senator De Lima na gumamit muna ng megaphone yung mga kapulisan para magbigay ng warning sa mga kriminal na yung mga operations? Kung talagang gagawin nila yung batas, wala man kami magawa, no? Dahil nag-implementan lang kami ng batas. Susunod lang kami kung may batas na gano'n. Pero I doubt kung makapasayan dahil kung magkakaroon ng consultation, talagang 101% ang voice ng PNP against talaga sa bill na yan kung kami tanungin. So I doubt kung makapasaya ang bill na yan. Pero talagang that's very clearly an anti-police bill. Anti-police bill talaga yan. Hindi yan masasabi mo na parang merong may sense of neutrality. Parang pro-criminal offender yung batas na yan. Kung magkakatotoo yan. Yun nga, pag kami kukonsultahin, talagang we vehemently object to that kind of bill. Dahil hirap na nga kami ngayon na wala pa yung batas na yan. How much more pag may batas na yan na ganyan? Magpipista ang mga kriminal yan. Talagang tonto ang mga kriminal yan. Gagamitin. Yan ang magiging, ang batas dapat ay gagamitin para maprotektahan yung mga law-abiding citizen. Dapat ganoon ang batas. Hindi yung batas na ang layunin ay protektahan yung mga kriminal. Gagawing cover lang yan ng mga kriminal talaga. Hi Maharlikans, Pilipinas, magandang umaga po mula Luzon, Visayas, Mindanao at Sabah sa lahat po ng mga Filipino and OFW all over the world. Kumusta na po kayo? So ngayon po, mainit pa rin po ang issue dito sa extrajudicial killings at ang pagsasabotahe sa Administrasyong Duterte. Unang-una po itong si De Lima na kung saan po ay diyosa ng mga halimaw. Ito po ang pakikipaglaban nating lahat at ng gobyernong Duterte sa droga ay hindi po madali. Dahil po ang involved nga po dito ay mga politiko na ganid po sa pera at ganid sa power. So ngayon po, itong si De Lima especially po, hindi po talaga aamin to. Kahit ibitin mo ng patiwarik, hindi po siya aamin. Dahil naibenta na sa impyerno o kay Satanas. So ngayon po, pakinggan niyo po itong, actually na-post na rin na po ito, pero tignan natin yung itsura niya. Ito bang pagmumukhang ito ay nagsasabi ng katotohanan? Hindi talaga ako titigilan. Na hindi ako anong gagawin ko dapat? Mag-resign? O barilin ng sarili ko? Di ba? And I won't do either. So ayun. Actually, dapat nga po barilin na lang yung sarili niya para matapos na po ang problema at kung may kahihiyan siya. Definitely po, itong mga involved na sindikato sa ating gobyerno sa droga, ito po ay malaking laban natin.
dahil ito po mga sindikato na ito ay kahanda po silang pumatay dahil sa pera at dahil sa power. So ngayon po, nung nakaraang administrasyon, nagpifiesta po sila dahil nagkaroon po tayo ng presidenteng seryoso at may pagmamahal sa ating mga Pilipino na gusto pong wakasan itong droga. Hindi man po mawakasan at naniniwala naman po ako na hindi talaga to magiging zero drugs ang Pilipinas. Even all over the world po, napakalaking problema itong droga sa atin. Ganun pa man po, ako bilang Pilipino at bilang hindi yellow tard ay naniniwala po ako na mga sindikatong ito ay magsasama-sama po yan. Magbabayad po yan sila ng milyon, even billions para po isabotahe ang administrasyong Duterte. Ngayon po, yung nabanggit ni President Duterte na ang may plano pong impeachment itong mga yellow. Hindi po tayo tanga, hindi po tayo bobong mga Pilipino para hindi ito malaman. Bago pa po ang kampanya, talaga naman pong alam na po natin yan. Kaya nga po, ginawa nila ang pandaraya, okay, kay Bongbong Marcos at sa iba pang mga senatoriables na supposedly nanalo at pinuwesto itong mga kultong dilaw dahil po para maisakatuparan nila ang kanilang mga cancer na plano sa ating lipunan. So, again po, itong mga yellow tards na ito, itong mga kultong dilaw na to, handa po silang pumatay at wala po silang sisinuhin. Ma-execute lang ang kanilang kasamaan or i-continue lang kung ano yung mga ini-enjoy nila nung nakaraang administrasyon. Ang droga po ay salimuot na laban sa kahit saang bansa. So kung natatandaan nga po ninyo, ito po yung mga mas ahead sa akin, yung pinakasikat na drug lord o sa drug cartel na si Pablo Escobar, kung sino po nakakakilala o nakapanood ng mga documentary na yan. Doon ko po nakikita na itong mga involved sa droga, ito po ay papatay kahit pamilya, kahit kaibigan, alang-alang po sa power at saka sa pera, kasi po halang po ang kanilang mga kaluluwa. So, malungkot po, kaya po tayo ay magsama-sama at magdasal para sa laban na ito dahil hindi po talaga madali ang laban ng ating Presidente Duterte at nating mga mamayang Pilipino, kasi tayo po mga mamamayang Pilipino po ang biktima dito. Bakit po ba unang napapatay yung mga users or pushers na mga small timer? Kasi sila po yung mga ginagamit o sila po yung mga collateral dito sa droga na to. Yung mga malalaking sindikato po, marami po yan silang pera So kaya po nila mag-hire ng mga sindikato rin, na mga goons. Kasi meron po silang pera Kaya po, hindi po madali ang laban natin. Napakalungkot, but we have to fight for our country and para po sa ating mga kababayan. At ito naman po itong mga human rights na people na ito na nangangampanya, ano naman daw ang human rights nitong mga napatay na ito. Ang tanong ko sa inyo, mga hayop kayo, ito ba mga kriminal na ito at kayo dyan, naisip nyo ba ang mga karapatang pantao, ang right nitong mga ordinaryong mga Pilipino na nabibiktima ng droga na araw-araw, naisip nyo ba yung sirain ninyo ang pamilya nila, buong pamilya nila, naisip nyo ba? Bago kayo magdadakdak ng mga pesting human rights ninyo. Okay? Ang human rights po ay applicable lang sa mga taong hindi salot sa lipunan. Pero ang mga demonyong salot sa lipunan, wala pong puwang ang salitang human rights sa kanila. So ganun pa man po, mabuhay po tayong lahat at patuloy po tayong lumaban. Kahit po napakahirap ng laban natin, tuloy po tayo. Kasi kung titigil po tayo, talo po talaga tayo. At least po tayo habang buhay lumalaban po tayo. So mabuhay po kayong lahat at ingat po kayo.